Hey guys! Magandang umaga! Kamusta kayo mga Collegiate Cards? Nandito na naman nga ako, si Gandara, ang Collegiate Cards ninyo na maghahati ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the Legit Cards. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Miles. Marami pong naghahanap kay Miles, no? And para sa mga late po sa balita, nako, sagot na po natin yan. Para maliwanagan po kayo, para iwas na rin po tayo na sa pagdududa, ka-OG. Marami nagtatanong, regular na ba itong si Miles Ocampo sa E80? Well, regular naman na po siya nating napapanood. Yun nga lang minsan kasi, ka-OG, hindi natin kayang kontrole ng schedule ng bawat isa, ng bawat legit double cards, ka-OG. So, may mga bagay na inuuna rin po sila, may mga bagay na, may buhay din po sila outside E80, kumbaga. Yun yung best explanation natin hinggil dito. And but for that pala guys, no, bago tayo magpatuloy at pag-usapan, ang update na ito ay nais ko po munang pasalamatan ng mga nandito ngayon guys. Good morning po sa inyo. Kamusta kayo? Maraming salamat sa pagsuporta at pagtutok, pag-antabay sa mga daily updates po natin. Daily nga eh. Araw-araw. And a big shout out, mabuhay po kayong lahat. And sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel, ay maraming salamat sa pakikitambay. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos natin, reaction videos about sa TVJ and Digital Cards sa kasong kanila pong ipinaglalaban para mabawi ang titulong Itbulaga and Noontime Shows latest happenings. And ngayon, simulan nga po natin ang ating balitaan hinggil po dito kay Miles Ocampo. So, ito po ang nasagap nating update. So, meron po tayong mga nakita, no, na mga latest photoshoot na kung saan ay kasama po itong si Miles Ocampo. Makikita po natin dito na si Ara San Agustin at saka si Miles Ocampo magkasama po sa picture. And kung hindi ako nagkakamali mga ka-OG ay para po ito sa pelikula ni Alden Richards. Parang kasama po dito si Miles Ocampo guys para sa MMFF. Yung kasama po si Miss Sharon Cuneta. Ano ang title nun? Parang a mother and son story. Parang ganun mga ka-OG, no? Kaya maybe ito ang dahilan kung bakit ilang araw po nating hindi napapanood si Miles. And sabi ko nga po sa inyo, meron din po silang buhay outside E80 at pinapayagan naman sila ng TVJ. And yeah, tingin ko ay for sure, yan 100% na nauunawaan at naiintindihan po ito ng TVJ and Legit Cards. And for sure nga po niyan, masayang-masaya pa po sila para sa mga blessings na natatanggap ng kanila pong kapatid, ng kanila pong tinuturing na rin pong parte ng pamilya which is si Miles Ocampo. Pati nga po 'di ba si Zombie ilang araw din po dating nawala. Kasi nga busy rin po pala siya para naman sa Pedro Penduko. Kaya naman congratulations sa mga legit na breakouts po natin, sa mga natatanggap po nila at na-achieve sa buhay. Kaya sa mga nag-o-overthink dyan, nako, tigilan na po natin ito, ka-OG. Wala pa man po sila, no, dito sa mga naka-red sila para ipakilala bilang Legit Cards. It doesn't mean na hindi na po sila parte ng Legit Cards. Nako, sa GMA 7 pa lamang po, Legit Cards na itong si Miles Ocampo. So, yan po itatak po natin sa ating isipan mga ka-Legit Cards. Samantala, pag-usapan naman po natin na itong update po no, sa pamilya Soto, which is sina Bossing and Poleng. Grabe, nakakatuwa naman at nakakagutom ang kanila pong ulam. Napakasarap. Nako, sa mga mahihirap na tao kagaya po natin, yung mga ganitong ulam, nako, may piyesta para may okasyon, big occasion agad, para may celebration. And nakakatakam po talaga mga ka-OG, no? Tingnan nyo, napakaganda pa naman po ng plating. Grabe nga yun, parang nagse-celebrate na po agad sila Bossing. Charis. But anyway, ito po ay normal lang naman sa buhay po nila. Pero parang may special din siguro na sa buhay po nila ngayon. Kaya ganyan na may pa-picture pa po sila at pa-update. Kasi knowing Bossing Vic Soto, hindi po yan pala social media, hindi po yan
hindi rin po yan masyadong nagpapapicture. Kumbaga, kung may mag-update man po sa buhay happenings po nila, si Pauline po iyon, si Paulina Luna. And nakakatuwa naman guys, no, na very happy ang kanilang family sa likod ng camera. And yun po yung napaka-importante. Samantala, sabi naman po dito, nila Sir Romy Obispo, magandarang umaga po sa inyo. Ayan, Ma'am Gandara, kawawa naman si Ara, ginagamit ni Manyak, kawawang bata. So, ayan nga, sabi nila, trending daw po ito ngayon, na kinikis nitong si Paulo, and parang may mali siya daw pag si Paulo ang gumagawa. Grabe nga yun. And meron pong nagtatawag para sa MTRCB. So malaman po natin anong magiging tugon ng MTRCB dito. And marami nagsasabi na mukhang ginagaya po nila ang Aldab. Aldab noon. Pero yun nga, ang komento po ng mga netizen, kapag si Paulo daw ang gumagawa, ay tila mayroong mali siya. Grabe nga naman yon. Pero hindi po yun na mawawala talaga sa isipan ng tao. Di po natin masisisi. Naku, alam nyo naman ang mga issues na kinaharap nitong si Paulo Quintis ay hindi lang po basta chismis, kundi ugali po talaga niya. Kasi pinapatunayan niya na tama po parate ang chismis po sa kanya at pagkakakilala ng mga tao sa kanya. And bukod pa po dyan, mga ka-legit Taricats, di ba sabi po ni sa article yung nabasa natin, sabi daw nitong si Paulo Quintis, hindi naman daw sila tiniteam up, hindi naman daw sila nila love team. Pero ano itong latest update? Nako, mukhang hindi lang isang beses nila gagawin sa isang linggo ito. Parang gusto ng sakyan ng Tape Inc. Ang team up na love team na yan. Gusto na nilang sakyan. So, paano hindi gagamitin ng Tape Inc. yan kung kung ngayon, ang balita po natin ay gagawin ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Grabe nga naman, kasinungaling rin naman, ano? Anyway, yan, narito naman ka-audio ang paalala ni Miss Mendoza Jovi. Nako, Ara, ingat daw. Ayan, barangay election ang October 30, mga Dabarkads, nasa school. Kaya nag-number 1 ang fake EV. Kaya nga guys, and ngayon wala pa pong lumalabas, no? Wala pa po tayong update dito sa ratings, guys. At yung October 28 nga po, ano pa ang lumalabas, Kantar pa po. Wala pa yung Nutam. Ewan ba guys, bakit late po sila maglabas ngayon ng ratings. But anyway, yun nga po talaga ang dahilan niyan kung bakit nag-number 1 itong fake ED. Marami po ang nasa Maynila na umuwi para bumoto. Samantala, ayin naman po dito sa komento ni Sir Roy Michano Mogol, mga ka-OG. Eto, magandarang umaga sa iyo and big shout out. Pinapatagal lang nila yan para may bayaran na naman na mangyayari o sinasadyang pinapatagal ng kampo ng kalaban. So, ang update po natin guys, baka sa kasi may 60 days pa po nabibilangin. So, hindi po aabot kung bago magpasko. Maybe ang resulta nito ay 2024 pa po. O diba, atras na naman kasi ang balita bago magpasko ngayon mukhang 2024 pa po talaga. Anyway, sabi naman dito ni Sir Mel Gibbs Vergara, magandarang umaga sa iyo. And shout out ng napakalupet. Eto na nga. Hindi naman nakapagtataka. Mag number 1 lagi ang E18 ng TVJ. Dahil sila naman talaga ang original na Itbulaga. Kinakamkam lang ng makakapal na mukha ng Tape Inc. Nilalangaw lagi yung noontime show nila. Speaking of nilalangaw, nako, alam nyo po ba? Ito na nga, Marites. Sabi po ng camp or fanatiko nitong kabila, hindi naman daw totoong nilalangaw. Paano hindi totoong nilalangaw? Ano bang may papakita po nila na pruweba na hindi nilalangaw sa online views? Kasi ang parati naman po nating update ay yung online views, araw-araw po nila na kung saan nilalangaw po yung live nila sa live stream sa YouTube o Facebook. Tapos sasabihin nila hindi totoong nilalangaw. Di maglabas po sila ng online views na kung saan malalagpasan nila ang 100,000 live viewers, concurrent viewers ng TVJ.
Samantala, ayon naman dito sa komento ni Miss Yoli Bautista, magandang umaga po sa inyo. Isa ako sa nagustuhan si Zombie. Napaka-simple, hindi nangaagaw ng eksena. Matulungin, mababa ang loob at napakahusay niya talaga. Parang kulang din pag wala siya. Nakakamiss siya kasi nga ay hindi maepal. Totoo po yan, guys. Biruin nyo nung nawala po siya ng ilang araw sa E80, di ba? Hinahanap-hanap po siya ng mga tao. So, ibig sabihin na effective din pong host itong si Zombie at namimiss siya ng mga tao. Malalaman mo naman na effective at gusto siya ng mga manonood kapag hinahanap siya at hindi kompleto yung araw nila. And about naman sa hindi pa epal, totoo yan. Hindi po siya basta sabat lang po ng sabat at marunong siya mamigay sa kanyang mga co-host. Hindi po katulad nung iba, mga ka-OG, na sapawan na lang po ng sapawan. Samantala, ayon naman sa komento ni Sir Manuel Ponce, ayan na, kaya swerte yang si Zombie kasi mabait at magaling makisama at kahit nang wala pa siya sa E80, vlogger naman siya at maraming followers. Mas dumami pa dahil sa E80. Si Miles Ocampo magaling talaga at parang sanay na sa hosting. Ganon din sila Atasha, Karen at Raisa. Kay main lang taob na yang mga kalaban sa ganda, talino at karisma. Boom! Panis sila sa E80 girls or sa It girls. May 5 singing queen pa. O di ba? Ay yung mga singing queen guys meron din pong exposures dito sa therapy. Kumbaga hindi po pinapabayaan ng TVJ kasi magaganda po talaga ang kanila pong mga bosses. And sa Vortas 5 naman guys, sa mga naghahanap sa winner po ng Vortas 5, malay nyo naman hindi rin yung pababayaan ng TVJ sigurado po, no? Malay nyo naman, nag-iisip sila ng po pwedeng babagay po para sa mga Vortas 5 winner. So, yun lang po muna guys ang ating update ngayong umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga latest update natin.